Alas 4 ng hapon pa lang, nasa labas na ng ABS-CBN ang mag-asawang Pascual. Isa lang sila sa daan-daang nananawagan sa DZMM para humingi ng tulong. Meron po tayong mga kababayan na nangangailangan at matagal na nga po naming krusada dito sa Pasada sa East 30 na tumulong po sa mga magulang na ang mga anak po ay may biliary atresia. Alam niyo naman po, mga ilang taon na po namin itong ipinapanawagan. Ito yung mga batang ipinapanganak na may nakamamatay pong sakit sa atay. Di na bago ang kaso ng pamilya Pascual. Ang anak nilang si Baby Joaquin may nakamamatay na sakit sa atay na kung tawagin ay biliary atresia. Saan ba nakukuha kami? Puro bata ba? Ang mahirap po kasi sa biliary atresia, ito po ay isang congenital disease. Hindi nyo po malaman kung sino sa mga anak ang nagkakaroon, bagamat nagsisimula ito minsan. Nalaman yung sakit ni Joaquin. Bali, nung una po kasi, akala namin, simple na sakit lang. Yeah. Like yung blood incompatibility lang, na eventually magiging okay yung bata, na wala, hindi ganito kagrabe. Then pagdating po na Sabado, nalaman na po namin na biliary atresia. So, parang nun pa lang po, hindi ko po alam kung ano talaga yung mararamdaman ko kasi hindi ko po alam kung bakit sa amin nangyari. Di ko na mabilang kung gaano karaming magulang ang nanawagan sa programa namin sa radyo ni Vic na Pasada sa East 30. How much are we talking here para kailanganin sa operasyon ni Joaquin? 3 to 4 million pesos po. Magkano na po ang na-erase ninyo? As of today po, nasa 1.3 million na po kami. Ang masaklap na kwento ng biliary atresia. Milyon-milyon na ang kailangang gastusin para maisalba ang buhay ng sanggol. At kapag di naagapan, mamamatay sila makalipas lang ng ilang taon. Ang mga sanggol na ito ay hindi nabubuhay hanggang sila'y magkaroon ng tinatawag na liver transplant operation. Pero ubod po ng mahal ito at sa tagal ng panahon, kinakailangan pang mag-abroad ng mga batang ito at kailangan nila ng milyong-milyong piso para lang makamit ang operasyon. Krusada ko noon pa man na dito sa Pilipinas maganap ang transplant operation na ito. Ako po si Karen Davila at samahan niyo ko ngayong gabi at alamin natin kung natupad nga ba ang ating krusada para maisalba ang buhay ng mga sanggol na may biliary atresia. Sampung buwan pa lang si Baby Joaquin. Malaki ang tiyan, parang nakalunok ng bola. Maitim ang balat, dilaw ang mata, kulang sa sigla, karaniwang iritable, at sakitin. Ito ang pangkaraniwang itsura ng sanggol na may biliary atresia o nakamamatay na sakit sa atay. Ang biliary atresia ay isang inborn disease kung saan ipinapanganak ang sanggol na may depekto o barado ang bile ducts. Ibig sabihin, di lumalabas ang apdo sa bituka, kaya't unti-unting nabubulok ang atay ng sanggol. Wala itong gamot, tanging liver transplant lang ang solusyon para mabuhay ang sanggol. Hindi naman po siya katulad na ibang sakit na mahaba yung panahon para makapag-ipon. Tanggap ni Nanay Carissa na bukod sa dasal, malaking pera ang kakailanganin niya para maisalba si Baby Joaquin. Kasi po, hindi naman po siya katulad na ibang sakit na mahaba yung panahon para makapag-ipon. So, talaga po naghahabol kami sa oras. Hindi po namin alam kung paano kami magsisimula, kung kanino kami lalapit, kung paano po yung dapat namin gawin. Tapos,
nagtanong-tanong po kami, nag-research po kami. Tapos nalaman nga po namin na wala sa Pilipinas noon. Na-shock ka din? Opo, nalalo po namin kinahirap kung paano kami lalo makakaalis kasi yung expenses po pag-alis pa lamang, sobrang hirap na po. Kasi ang dami-dami pong kailangang gawin. So parang hindi po namin alam kung paano talaga kami makakasurvive. Di biro ang magkaroon ng anak na may biliary atresia. Bukod sa milyon-milyong piso na ang kakailanganin para maipagamot ang bata, ang ibang mga bansa lang ang nakakagawa ng operasyon para dito. Gaya sa Taiwan, 2 to 3 million pesos ang gastusin sa operasyon, tirahan at pagkain ng pamilya ng 3 buwan. Sa Hong Kong, 5 to 7 million pesos. At sa Amerika, 10 to 15 million pesos. Oh, simple nito. Kaya't matagal ng personal na krusada ni Doktora Vanessa De Villa na gawin dito sa Pilipinas ang liver transplant para sa mga sanggol. I really like operating on the liver. Una kong nalaman yan when I was training in Spain kasi yung program doon nagsa-start din, liver transplant program. And when I saw it, talagang, I fell in love with it. Nagustuhan ko lang. Tapos sabi ko, ay, wala niyan sa Pilipinas. So, yun ang kailangan natin doon. So, parang doon na nahubog yung aking career. Nahubog nga rito ang buhay ni Doktora De Villa. Pero ang problema ay di naman handa ang Pilipinas na operahan ang ganitong kaselang sakit noon. It was very frustrating in the sense na wala yung full support that we needed. Not because the people didn't want, pero simply because walang pera. Kasi yun namang direktor ng ospital, willing, mga ganyan. As I would say, goodwill was never lacking. Kaya't nagsanay at nagtrabaho muna si Doktora De Villa sa Taiwan mula 1998 hanggang 2002 para mag-opera ng mga sanggol. At pagkatapos, sa Hong Kong. Nasa Hong Kong naman, nakita ko na, natulungan yung 3 bata doon. Pero hindi siguro sustainable yon na lagi ka nalang manghihingi ng pera, manlilimos. I don't know if that was well accepted there or parang, para tayong begging doon in a way. Walang charity doon. Naisipan niyang bumalik rin sa Pilipinas noong 2008 at ituloy ang krusada niyang itaguyod ang pediatric liver transplant sa Pilipinas.